Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. You're very special, Lenny. Nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko, sa buhay namin ni Aiza. Halos pabulong na sabi nito. Ano ang ibig sabihin nito? Para bang hindi pa sapat ang panto-torture nito sa kanya. Dahan-dahan pang lumapit ang mukha nito. Ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing lumayo siya rito. Pero mas malakas ang nagsasabing hintayin niya ang susunod na mangyayari. Can I kiss an angel, Lenny? Paanas na tanong nito. Nararamdaman niya ang mainit na hininga nito na tumatama sa mukha niya. Ito ay isang prinsipeng mahirap abutin. Hindi tamang mag-ilusyon siyang may katugon ng anumang nararamdaman niya para dito. Pero sa kapirasong distansyang nakapagitan sa kanila, at siguro ay dahil na rin sa romantikong hatid ng kapaligiran, isinantabi niya ang ideyang iyon. Dahil ng mga sandaling iyon, kay lapit nito sa kanya. Kay lapit ng katuparan ng pangarap niya. Kay lapit ng Prince Charming na minamahal niya. Tumitig siya sa mga mata nito. Siguro nga ay kabaliwang isiping pag-ibig ang nakikita niya sa mga mata nito. Pero gusto niyang pagbigyan ang sarili na maging isang ilusyonada. Bahala na pagkatapos. Bahagya niyang itinaas ang mukha. Iyon lang marahil ang hinihintay nito at tuluyan ang tinawid nito ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. Nang maglapat ang mga labi nila, ay tuluyan niyang isinara ang isip sa anumang bagay. Pinagbigyan niya ang sariling namnamin ang halik nito. After all, iyon ang first kiss niya. Napatigil si Lenny sa paghakbang nang makita si Adrian sa sala. Alam niyang siya ang hinihintay nito dahil kanina pa nauna sa tabing dagat si Aiza. Kung hindi nga lang ba natitiyak niyang magtatanong si Aiza kung bakit hindi siya sasama sa barbecue party sa tabing dagat gaya ng napag-usapan nila ng nagdaang gabi, ay hindi na talaga siya sasama. Sinadya niyang magpahuli sa pagpunta sa tabing dagat para iwasan si Adrian. Pagkatapos ng nangyari ng nagdaang gabi, ay hindi niya alam kung paano pakikiharapan ito. Ano ang isasagot niya kapag tinanong siya nito kung bakit siya pumayag na halikan nito? Alangan namang aminin niyang mahal niya ito. Tatalikod na sana siya para bumalik sa kusina nang tawagin siya nito. Napilitan siyang pumihit paharap. Alam naman niyang sa malaot madali ay kailangan na niyang harapin ang consequence ng naging kilos niya. Pero gusto pa niyang humingi ng kaunting panahon. Gusto niyang pag-aralang mabuti kung ano ang sasabihin niya rito sa muling paghaharap nila. Lenny, about last night. Surprise! Sabay silang napalingon sa gawi ng pinto. Ang nakangiting si Charlene ang naroon. Sa ilang beses nilang pagkikita nito, tuwi na ay para itong isang modelong rarampa sa stage. Kahit sa casual na tank top at hapit na jeans na suot nito, ay lutang na lutang ang kagandahan nito. Parang napasong binitiwan siya ni Adrian. Hi, sweetheart! Malambing na sabi ni Charlene kay Adrian. Lumapit ito kay Adrian. Para siyang nanonood ng pelikula sa sumunod na eksena. Ikinawit ni Charlene ang mga braso nito sa batok ni Adrian at walang sabi-sabing hinalikan sa mga labi ang huli. Hindi niya alam kung gaano katagal ang halikang iyon. Basta ang alam niya ay parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib niya dahil sa tagpong iyon. God! I miss those lips so much, sabi ni Charlene pagkatapos. Pinunasan pa nito ang gilid ng mga labi ni Adrian. Did you miss me, sweetheart? Hindi sumagot si Adrian. Sa halip ay tumingin ito sa kanya. Iniiwas niya ang mga mata. Hindi niya gustong makita ang tila pagkaawa nito sa kanya. Pakiramdam niya ay namatay siya ng paulit-ulit sa sakit na naramdaman ng mga sandaling iyon. Pero mamamatay na muna siya kaysa ipahalata ang nararamdaman niya sa mga ito.
Oh, hi Lenny. Nandyan ka pala. Ani Charlene. Hello. Pilit nang ngumiti siya. Excuse me, titingnan ko lang kung nakahanda na ang mga barbecue. Hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito dahil mabilis nang tinungo niya ang komedor. Oh, you're having a barbecue party. Tamang-tama pala ang dating ko. I'm challenging you to a race, sweetheart, just like before. Excited na sabi ni Charlene kay Adrian. Just like before. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig niya. Patunay lamang na dati ng bahagi ng buhay ni Adrian si Charlene. At hindi malayong madugtungan ang nakaraang iyon. Lalong nakadagdag iyon sa sakit na nararamdaman niya. Sinaway niya ang sarili. Alam niyang hindi kanya si Adrian at ang nangyari ng nagdaang gabi ay bahagi lang ng isang panaginip. Ng isang ilusyon. Oras na para gumising siya. Lumangoy lang ng kaunti si Lenny sa dagat pagkatapos ay agad ding umahon. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pag-iihaw. Pinabalik na niya sa rest house si Manang Lagring at inako ang pag-iihaw. Hindi niya kayang panoorin ang paglalambingan nina Charlene at Adrian. Naka two-piece bathing suit si Charlene. Kailanman ay hindi siya na-insecure sa kulay ng kanyang balat. Pero nang makita niya ang parang labanos sa kaputi ang balat ni Charlene ay parang gusto niyang mapahiya. Mukhang magkasundo na ang magkapatid sa wakas. Hindi niya na malayang nakalapit na pala si Charlene sa kanya. Nakangiti ito. Kung may isang bagay man siyang masasabi rito, ay hindi niya ito nakitang nakasimangot. Tuwi na, ay laging nakangiti ito sa kanya. Mukha nga, sagot niya. Sinundan niya ang hinayo ng mga mata ni Charlene. Nagkakatuwa ang nagsasaboyan ng tubig sina Adrian at Aiza. Uminom si Charlene ng mineral water habang pinapanood ang magkapatid. Naniniwala ka ba sa fairy tale, Jenny? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Hindi na siya nagtangkang itama ang pangalan niya. May palagay naman siyang hindi ito interesadong malaman at tandaan ang totoong pangalan niya. Masarap lang pakinggan ang mga kwentong yon, sagot niya. Pero, naniniwala kang pwedeng magkatotoo ang mga yon? For example, yung storya ni Cinderella. Usisa pa nito. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapang iyon. Umiling siya. Hindi ako naniniwalang posibleng magkatotoo ang mga yon, sagot niya. Kagabi ay pinagbigyan niya ang sarili kahit sandali sa ilusyon niya. That's good. Tila nasisiyahang sabi nito. Alam ko namang you know where you stand in their lives. I mean, kahit na gaano kaganda ang treatment sa'yo ng magkapatid, the fact remains that you don't belong to their class. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Kahit pa sabihing halos kagaya ka na rin naming manamit, I'm really glad hindi ka kagaya ng ibang mahirap na nag-iilusyong pwedeng magkatotoo ang mga fairy tales. You seem to be a sensible woman, considering the place where you came from. Nakangiti pa rin ito habang nagsasalita. Malambing din ang timbre ng boses nito. Hindi niya alam kung paano nito nagagawang ngumiti habang nagsasabi ng insulto sa ibang tao. Hindi siya sumagot. Wala namang dapat sabihin. Muling tinakpan nito ang bote ng ininumang mineral water. Oh well, I'll leave you in peace. I'm sure na namiss mo ang pag-iihaw. Pagkasabi niyon ay naglakad na ito pabalik sa kinaroroonan ni na Adrian. Nakita niya nang halos yumakap ito kay Adrian sa tubig. Napabilis tuloy ang pagpaypay niya sa niluluto. Nawala lang ang atensyon niya sa mga ito nang maamoy ang nasusunog na barbecue. I'm going to sleep. Napagod ako sa paglalangoy. Paalam ni Aiza pagkatapos na maghapunan. How about you, Lenny? Sa pagdating ni Charlene ay nag-share na lang sila ni Aiza sa kwartong inuokupan nila. Tutulungan ko na muna si Manang Lagring na magligpit, sagot niya. Sa buong durasyon ng hapunan ay manipulado ni Charlene ang usapan. Hayaan mo na si Manang Lagring dyan, Lenny. Why don't you join us for tea? Sabi ni Charlene. Hindi, okay lang naman. Hindi pa naman ako inaantok, sabi niya. Hanga na talaga siya sa kaplastikan nito.
Magkakasunod nang lumabas ng komedor ang mga ito. Nagsimula na siyang maglipit ng pinagkainan. Si Manang Lagring ay nasa kusina at nagtitimpla ng tsa na hinihingi ni Charlene kanina. Bakit mo ako iniiwasan, Lenny? Nag-angat siya ng mukha. Nakita niya si Adrian na madilim ang mukhang nakatingin sa kanya. Hindi kita iniiwasan. Pagsisinungaling niya. Akala niya ay kasama na itong lumabas ni Charlene kanina. The hell you're not? Inilang hakbang nito ang pagitan nila. I've been trying to talk to you the whole day, pero lagi kang may dahilan para umiwas. Walang dapat pag-usapan. Lakas loob na sabi niya. Paano kaya nito sasabihin gusto siya nitong makausap, gayong maghapong halos hindi humihiwalay sa tabi nito si Charlene? Marami tayong dapat pag-usapan, Lenny. Alam mo yun. Wala akong alam. Iniiwas niya ang mga mata rito. Natatakot siyang madala na naman sa tila ng aakit na mga mata nito. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at walang sabi-sabing siniil siya ng halik sa mga labi. Tulad noong una, hindi niya alam kung paano tutugon. Mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya ngayon. Remember the kiss we shared, Lenny? At ang pag-walk out mo pagkatapos ng halik na yun sa veranda? Nakatiimbagang nasabi nito. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Ang distansyang iyon at ang katatapos ng nahalik ay sapat para sandaling mawala siya sa sarili. Pero agad din siyang nakabawi. Halik lang yon. Bakit ba masyado kang apektado? Huwag mong sabihing first kiss mo yon. Kunwari ay hindi siya apektado. Umaasa siyang tuluyang mapipikon ito sa sinabi niya. Ngunit nagkamali siya dahil lalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya na halos magkadikit na ang mga ilong nila. Huwag kang magkunwaring baliwala sa iyong halik na iyon. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong iyon ay malumanay na ang boses nito. I am your first kiss, Lenny. At ang mga ganong experience ay hindi binabaliwala. Hindi niya nagawang pasubalian iyon. Paano kaya nito nahulaang ito ang unang halik niya? Pero tiyak niyang ang tipo nito ay sanay sa mga babae. Hihintayin kita mamaya sa veranda, Lenny. Mag-uusap tayo. Muli siyang ginawaran nito ng isang mabilis na halik sa mga labi, saka lumabas. Ilang sandaling para siyang itinulo sa kinatatayuan. Nagtatalo ang isip niya kung pupunta ba siya sa veranda mamaya para harapin ito. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Isa pa, paano siya magkukunwaring hindi apektado sa mga halik nito? Pilit na isinantabi niya ang isiping iyon. Muli niyang hinarap ang pagligpit sa mga pinagkainan. Siniguro muna ni Lenny na mahimbing nang natutulog si Aiza bago maingat na bumaba mula sa kama. Kanina pa niya pilit na iniignora ang isiping nasa veranda si Adrian at naghihintay sa kanya. Pero sa huli ay nanaig ang kuryosidad niya sa kung ano ang sasabihin nito. Kung magiging totoo siya sa sarili, aaminin niyang umaasa siyang may katugon ang damdamin niya para dito. Nakita niya iyon sa mga mata nito kanina at naramdaman sa mga halik nito. Maingat ang mga hakbang na tinungo niya ang veranda. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay narinig na niya ang malambing na boses ni Charlene. I missed you so much, sweetheart. Narinig niyang sabi nito. I'm sorry kung iniwan kita noon. Hindi ko kasi makita ang sarili kong nakikipagkompetensya sa trabaho mo. I promise, I'll be more understanding now. Hindi ko na pagseselosan ang oras na ginugugol mo sa opisina. Hindi niya narinig ang isinagot ni Adrian. Mabilis na nagtago siya sa likod ng French door. Hinawi niya ang makapal na kortinang nakatabing doon. At nalaman niya ang dahilan kung bakit hindi na nakasagot pa si Adrian. He was already kissing Charlene. Nakahawak pa ang dalawang kamay nito sa magkabilang balikat ni Charlene. Ang mga kamay naman ni Charlene ay nakapalupot sa leeg nito. Binitiwan niya ang kortina. Si Charlene pala ang umiwan kay Adrian noon. At ngayon ay humihingi ito ng tawad at tila pinatawad na ito ni Adrian. Patunay ang eksenang nasaksihan niya. Ang pag-asang kanina ay naramdaman niya tungkol sa damdamin ni Adrian para sa kanya
ay tuluyan ang naglaho. Nagkamali siguro siya sa pagbasa sa mga mata nito kanina. At ang mga halik nito ay wala naman palang kahulugan. Kung gaano kaingat ang mga hakbang niya kaninang papunta roon ay dinoble niya. Ayaw niyang malaman ng mga itong naroon siya, lalo na si Adrian. Ayaw niyang isipin itong naroon siya para paunlakan ang paanyaya nitong mag-usap sila. Siguro nga ay sandali siyang naging ilusyonada. Pero ngayon ay gising na siya. Kahit man lang ang pride niya ay maisalba niya. Babalik na ako sa amin, Aiza. Sa wakas ay nasabi na rin ni Lenny ang kanina pa niyang gustong sabihin dito. Ilang araw na silang nakakabalik sa mansyon, ngunit hindi siya magkalakas ng loob na magpaalam dito. Maang na tumingin ito sa kanya. Bahagyang nakunot ang noo. Why? Hindi ka na ba masaya rito? Tanong nito. Masaya akong kasama ka. Pero ilang araw na lang ay tapos na ang semestral break nyo. Wala na naman akong gagawin dito. Maiinip na naman ako. Alam mo namang hindi ako sanay ng walang ginagawa. Pagdadahilan niya. At saka, matagal ko na rin hindi naaasikaso ang ihawan. Nakakahiya naman kay Milet. Baka sabihin niya, pinabayaan ko na siyang mag-isa roon. Naramdaman niyang mataman siyang pinagmamasdan nito. Pilit na iniiwas niya ang mukha rito. Ayaw niyang may mabasa ito roon. You fell in love with my brother. Maya-maya ay sabi nito. Marahas na lumingon siya rito. Ibinuka niya ang bibig para i-deny iyon. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang pagsinungalingan ang sinabi nito. Napabuntong hininga siya. What's wrong? Mukha namang may tama rin sa'yo si kuya. At alam mong hindi ako tututol kung magiging maghipag tayo. Maagap na pinutol niya ang sinasabi nito. Tama ng ilusyon ko, Aiza. Huwag mo akong bigyan ng maling pag-asa. Pakiusap niya. Saglit na natahimik ito. Talaga bang kailangan mong umalis? Maya-maya ay tanong nito. Tumango siya. Napagdesisyon na niya ang tungkol sa bagay na iyon. Gusto niyang malimutan si Adrian. At hindi niya magagawa iyon kung mananatili siya sa bahay ng mga ito. Total, ay parang baliwala na rin naman ang presensya niya rito. Nagkakasabay man sila sa pagkain ay kibuin dili siya nito. Mula noong umuwi sila ay nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Siguro nga ay nadala lang ito ng pag-iisa nito roon at ang romantikong kapaligiran. Huwag nang sabihing nagpaubaya naman siyang halikan siya nito ng gabing iyon. Marahil ay nagkabalikan na rin ito at si Charlene. Lalong nakadagdag sa sakit na nararamdaman niya ang isiping iyon. But, are we still friends? Alanganing tanong ni Aiza. Siyempre naman. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Gumanti siya ng yakap. Alam niyang mamimiss niya ito. Pero kailangan na talaga niyang umalis. Para na rin sa ikabubuti niya. Thanks for bridging the gap between me and Kuya Adrian. I know, words are not enough. But now, I can say that I have a family. Sabi nito. Natutuwa ako para sa inyo, Aiza. Kahit na hindi nagkaroon ng katuparan ang kwento ng pag-ibig niya, masaya na rin siya dahil alam niyang pag-alis niya ay hindi na uli mag-iisa si Aiza sa bahay na iyon. Naku, Lenny! Mabuti at nakita kita. Ngayon lang ako makakapagpasalamat sa ipinayo mo sa akin noon. Nag-usap kami mag-asawa kagaya ng sabi mo. Medyo na-insecure nga ang mister ko dahil akala niya ay wala na siyang silbi sa bahay. Nagawa kong ipaunawa sa kanya na ngayon namin siya higit na kailangan ng mga anak namin. Ngayon ay masipag na uli siyang mamasada ng tricycle at lagi pa akong tinutulungan sa pwesto ko sa Divisoria. Mabuti naman ho kung ganoon. Nasisiyahang sabi niya. 2 araw na siyang nakakabalik sa pagtitinda. Nang sa wakas ay maubos ang bumibili, ay saka lang siya nakaupo sa monoblock chair. Naalala niya si Aiza dahil ito ang nagbigay ng mga iyon. Kasunod niyon ay sumagi sa isip niya si Adrian. Okay ka lang ba?
Tanong ni Milet sa kanya nang makalapit ito sa kanya. Inukupan nito ang katabing upuan. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Nagdududang tumingin ito sa kanya. Mukhang magiging mag-business partners kayo ni Bongbong ah. Una niya. Kanina ay si Bongbong ang naghatid kay Milet doon. Ito na rin ang tumulong sa kanila sa pag-aayos ng pwesto nila. Ngayon naman ay si Bongbong ang nagbebenta sa mga bumibili ng palamig na tinda ni Milet. Alanganing ngumiti si Milet. Pasensya ka na, Lenny. Noon kasing mawala kay naging close kami ni Bongbong at nahulog ang loob niyo sa isa't isa. Sabi niya. Napansin na niya iyon nang bumalik siya. Hinihintay na lang talaga niyang magtapat sa kanya si Milet. Nahihiya kasi ako sa'yo. Baka sabihin mo, panay ang pintas ko kay Bongbong noong nanliligaw sa'yo. Ang totoo, noon ko pa kasi crush ang negrong yan. Nahihiyang pag-amin nito. Prince Charming ba? Natatawang tanong niya. Natawa na rin ito. Hindi naman lahat ng Prince Charming sa palasyo nakatira. Saka, pang-Prince Charming naman ang ugali ni Bongbong. Ang mahalaga, masipag siya, mabait at mapagkakatiwalaan. Pasensya ka na talaga, Lenny. Hindi ko kasi napigilan ang damdamin ko para sa kanya. Ano ka ba? Wala sa akin yon. Hindi naman si Bongbong ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Sabi niya. Natutop niya ang bibig. Napatingin siya rito. Nakangiti ito kaya alam niyang buko na siya nito. Pero maano ba? Best friend naman niya si Milet. Basta kung gusto man ng kausap, nandito lang ako. Hindi man ako kasing galing mong magpayo, susubukan ko pa rin. Sabi nito. Ipinagpasalamat niya iyon. Tatandaan ko yan, Milet. Sabi niya. Hindi pa siya handang mag-open up tungkol doon. Pero alam niyang kung mayroon man siyang mapagsasabihan, si Milet iyon. Napatingin si Lenny sa pinto nang marinig ang mga katok. Ang aga naman yatang sumundo ni Bongbong. Ito na ang nagsuservice sa kanila ni Milet. Hindi pa siya tapos magtuhog ng ititindang barbecue para sa hapong iyon. Sandali lang, sabi niya. Masyado naman yatang apurado ito ngayon. Hindi na siya naghugas ng kamay at binuksan na ang pinto. Totoo palang bumalik ka na. Nakataas ang kilay na sabi ni Tita Edna. Dire-diretsong pumasok ito sa loob ng inuupahan niyang bahay kahit hindi pa niya ito inaanyayahan. Iginala nito ang mga mata sa paligid. Kasunod nito si Lily. Mula nang umalis siya sa mansyon ay umupa na lang siya ng isang maliit na bahay malapit kina Milet. Hindi na niya gustong bumalik sa bahay ng mga ito. Bakit hindi ka sa bahay umuwi? Tanong ni Tita Edna. Hay naku ma, syempre maipagmamalaki na yan ngayon. Kaya ayan, gusto nang magsulo sa buhay. Sabad ni Lily. Umupo ito sa sala set na yari sa kawayan. Anong nangyari, Lenny? Bakit umalis ka sa mansyon? Usisa ni Tita Edna. Mahabang kwento ho, tita. Sagot niya. Bumalik siya sa may mesa at ipinagpatuloy ang pagtutuhog ng barbecue. Ang sabihin mo, na karma ka. Sabi nito na sumunod sa kanya. Hindi ka kasi marunong mamahagi ng grasyang natatanggap mo sa magkapatid na iyon. Nagtrabaho ho ako sa kanila. Sagot niya. Dapat kasi, ginamit mo ang utak mo. Malapit na sa'yo si Aiza. Hindi mo pa sinamantala para naman umangat ang buhay mo. Sana man lang, hiniling mo sa magkapatid na bigyan din ng trabaho ang pinsan mo. Patuloy pa nito. Nakakahiya ho. Saka, hindi naman tamang samantalahin ang kabutihan sa akin ni Aiza. Hindi ho tamang mangmolestya tayo sa ibang tao. Katwiran niya. Kahit kailan talaga ay tanga ka. Manang-mana ka sa nanay mong nagpakatanga sa tatay. Ibinagsak niya ang hawak na barbecue stick sa mesa kaya natigil ito sa paglilita niya. Ayoko hong makarinig ng hindi maganda tungkol sa nanay ko, tita. Mariing sabi niya. Pero sandali lang na nabigla ito sa pagsagot niya. Matalim ang tinging ibinigay nito sa kanya. Talagang mayabang ka nang magsalita ngayon. Naranasan mo lang magbuhay mayaman ng sandaling panahon
ay akala mo kung sino ka na. Hoy Lenny, kung hindi dahil sa akin ay hindi makakaalis papunta sa Hong Kong ang nanay mo. Baka ngayon ay nasa piling na uli kayo ng tatay mong nang bubugbog. Wala kang utang na loob. Hindi ho ba't kayo ang tumatanggap ng remittance ni nanay para ipambayad sa utang na yon? Sabi niya. At sa palagay mo sapat na yon? Ni wala pa sa kalahati ng utang na iyon ang nababayaran ng nanay mo. Sagot nito. Nagtimpi siya. Nasisiguro niyang hindi gugustuhin ng nanay niyang sagutin niya ang tiyahin. Huwag ho kayong mag-alala tita. Unti-unti naming babayaran ni nanay ang utang na yon. Sabi na lang niya. Dapat lang, sabi nito. Pero hindi na ako umaasang tutulungan mo pa kami Lenny. Ngayon pa na nakita ko na ang tunay mong kulay. Kaunting pag-asensong naranasan mo, iniwan mo na kami ng pinsan mo. Ni hindi mo na naisip na walang may trabaho sa aming dalawa. Hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi na sumusulat ang nanay mo. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa mga ito na nakuha na niya ang address ng kanyang ina sa tulong ni Aiza. Ang buong akala ko pa naman, ikaw na ang makakapag-ahon sa amin ng pinsan mo sa hirap. Saglit na nag-isip ito. Dapat ay finrame up natin ang Adrian na yon. Kunwari may nangyari sa inyo. Ako ang bahalang mag-demand sa kanya ng mga kondisyones natin. Pero syempre, huwag kang umasang pakakasalan ka niya. Tama na yung kwartahan lang natin siya. Ilusyon namang masyado kung hahangarin pa nating pakakasalan niya ang tulad mo. Ma! Narinig niya ang tawag ni Lily. Hindi niya pinansin ang tiyahin. Tuloy pa rin siya sa pagtutuhog ng barbecue. Sa katagalan ay natutuhan na rin niyang magbingi-bingihan kapag ganoong naglilita niya ito. Wala ka talagang utang na loob, Lenny. Talakpan nito. Ma! Tawag uli ni Lily rito. Parang nagpapanik ang boses nito. Isa ka pang walang pakinabang sa buhay. Napatigil ito sa pagsasalita. Ilang sandaling naghari ang katahimikan. Napilitan siyang mag-angat ng mukha para makita kung bakit napipinayata si Tita Edna. Nabitin sa ere ang barbecue stick na hawak niya at napanganga siya nang makita si Adrian na nakatayo sa gitna ng maliit na sala. Mahigit 1 linggo na mula nang umalis siya sa bahay ng mga ito. Ngayon niya na-realize kung gaano niya na-miss ito. Nakapantalong maong lang ito at asul na sports shirt. Bahagyang nangingitim ang baba nito dahil sa mga tumutubong balbas. Matamang nakatingin ito sa kanya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang lumapit si Lily kay Tita Edna. Kanina ka pa ba riyan, Adrian? Narinig niyang tanong ni Tita Edna. Mula sa pagkakatitig kay Adrian ay ibinaling niya ang tingin kay Tita Edna. Parang namutla ito. Kung sa bagay, formal na formal ang mukha ni Adrian. Tamang-tama lang ang dating ko para marinig ang huling sinabi ninyo. Sagot ni Adrian. Plano lang naman yun, Adrian. Saka, alam ko namang hindi papayag si Lenny kung sakasakali. Alam mo namang anghel sa kabaitan ang pamangkin ko. Palusot pa ng tiyahin niya. Alam ko. Sumulyap sa kanya si Adrian. Kaya nga siguro na abuso ang kabaitang iyon. Muling napatingin siya rito. Nang magtama ang mga mata nila ay hindi na niya nagawang alisin iyon sa mukha nito. Gusto niyang masigurong hindi siya nananaginip lamang ng mga sandaling iyon. Siguradong marami kayong pag-uusapan ni Lenny. Ang mabuti pa siguro ay iwanan muna namin kayo, sabi ni Tita Edna. Halika na, Lily. Pag-uusapan namin ni Lenny ang tungkol sa aming kasal. Siya ang magpapasya kung iimbitahan namin kayo, sabi ni Adrian bago makalabas ang mag-ina. Muli ay umawang ang bibig niya. Ano ba ang sinasabi ni Adrian? Hindi na niya namalayan kung ano ang naging reaksyon ni na Tita Edna at Lily. Narinig na lang niya ang paglapat ng pinto. Para siyang itinulos sa kinatatayuan. Nakalapit na sa kanya si Adrian ay hindi pa rin siya kumikilos. Oh, don't look at me like that, sweetheart. You're tempting me. Sabi nito na tinakpan ng 2 daliri ang mga labi niya. Agad na isinara niya iyon. Ipinilig niya ang ulo. Noong umalis siya sa bahay ng mga ito ay tinapos na rin niya ang anumang ilusyon niya. Hindi kailangang balikan pa iyon. Mabilis na lumayo siya rito. Kailangan niya ang distansya sa pagitan nila
para makapag-isip siya ng maayos. Anong ginagawa mo rito? Tinalikuran niya ito at tinungo ang lababo. Naghugas siya ng kamay. Sabihin mo na agad dahil marami pa akong gagawin. Pagpihit niya ay nakita niyang mataman lang na nakatingin ito sa kanya. Para bang aliw na aliw ito sa kanya. Busy ako, Adrian. Ano ba talaga ang kailangan mo? Nilampasan niya ito at tinungo ang sala. Sumunod ito sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa tita Edna mo? Hindi. Pagsisinungaling niya. Then I'll say it again. Sabi nito. Ang sabi ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating kasal. Naluloko ka na ba? Napipikong tanong niya. Ano ang akala nito sa kanya? Ngumiti lang ito at itinuloy ang paglapit sa kanya. Nang halos kaunti na lang ang distansya sa pagitan nila, ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Will you marry me, Lenny? Parang seryosong-seryoso ito nang tingnan niya. Please naman, Adrian. Huwag mo na naman akong paglaruan. Sino nagsabi sa iyong pinaglalaruan kita? Bakit mo ako pakakasalan? Dahil mahal kita. Hinampas niya ito sa balikat. Pero hindi man lang ito natinag. Napalunok siya sa nakikita sa mga mata nito. Bakit mo mamahalin ang isang tulad ko? Bakit naman hindi? Balik tanong nito. Mahirap lang ako, Adrian. Wala akong pinag-aralan. Hindi nga ako marunong gumamit ng iba't ibang kubyertos, di ba? Paano mo ako ihaharap sa mga kakilala? Hindi na nito hinayaang makapagsalita pa siya dahil agad nang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Parang sabik na sabik ito sa kanya. Ang traidor naman niyang mga kamay ay yumakap pa sa leeg nito. You kiss well. That's more than enough. Anas nito nang bahagyang lumayo sa mga labi niya. Sumimangot siya. Ano naman ang koneksyon nun? Hindi mo naman ako minuminutong hahalikan. Saka hindi naman basihan iyon para gustuhin mo na akong maging asawa mo. Ang babaw naman nun. Inilagay nito ang kamay sa likod niya. Pangatlong beses pa lang mula noong halikan kita. Pero ngayon ay marunong ka na. It just shows that you're a fast learner, sweetheart. Matututuhan mo rin ang mga bagay na dapat mong matutuhan kapag mag-asawa na tayo. Parang gusto na niyang maniwala sa mga sinasabi nito. Pero bigla niyang naalala si Charlene. Sinaklot ng selos ang dibdib niya. Paano si Charlene? What about her? Nakakunot ang noong tanong nito. Hindi ba siya ang girlfriend mo? Ex-girlfriend ko siya. Pagtatama nito. Pero nakita ko kayo sa veranda. Maging siya ay nagulat sa sinabi. Pero huli na para bawiin iyon. Pilyong nakangiti ito sa kanya. Nakita ko kayo noong gabing sinabi mong hihintayin mo ako para mag-usap tayo. Nakita kong hinahalikan mo siya. Correction, she was kissing me. Ngiti-ngiti ito habang nakatitig sa kanya. Nagtangka siyang kumalas dito pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Sus, si Charlene daw ang humalik samantalang nakahawak ka pa sa balikat niya. Tuluyan ang tumawa ito. Nagpumigla siya kaya huminto ito. Nanunubo ka, sweetheart. That's bad. Hindi ko sinasadyang makita kayo. Depensa niya. Obviously, you got it all wrong, Lenny. Sabi nito. Si Charlene ay bahagi ng nakaraan ko. Tapos na ang lahat sa amin. At kahit na gusto pa niyang dugtungan iyon, hindi na pwede dahil may iba na akong mahal. Tinitigan siya nito. At ikaw yun, Lenny. Ikaw ang gusto kong maging asawa. Bakit nga? Para may makasama si Aiza sa mga panahong busy ka? Kahit gaano man niya isipin ay hindi niya makuha ang rason kung bakit gusto siyang pakasalan nito. That's unfair, sabi nito. Bumalatay sa mukha nito ang hinanakit. Sorry, apologetic na sabi niya. Pero kahit ano pa ang sabihin mo, Adrian, hindi tayo talo, hindi tayo bagay, hindi niyo ako kauri. Hindi pa siguro ngayon pero darating ang panahong marirealize mo yon.
At kapag nangyari yon, saan ako pupulutin nun? Kahit hindi niya gustong aminin ay lumabas na ang insecurity niya. Ayos lang naman siguro iyon. Talaga namang nakaka-insecure magmahal ng isang kagaya nito. I love you because of your honesty. Marami ng babaeng dumaan sa buhay ko. Siguro'y nahalata nito sa mukha niya ang selos kaya ang isang kamay nito'y inihaplo sa pisngi niya. All of them were sophisticated, but they would pale in comparison to you, Lenny. Napagod na ako sa mga babaeng katulad nila. Kaya ka naghahanap ngayon ng kakaiba? Umiling ito. Mahal kita, Lenny. Hayaan mo na lang na patunayan ko iyon sa iyo habang buhay. Natatakot akong mahalin ka. Pag-amin niya. Niyakap siya nito. Don't be afraid, sweetheart. Ipinapangako kung hindi kita sasaktan. Magiging maligaya tayo habang buhay. Kung ganoon, bakit ang tagal mo akong sinundan? Wala nang rason para hindi siya umamin. Mahigpit na yakap din ang ibinigay niya rito. Isiniksik pa niya ang sarili rito. Kapag ganoong yakap siya nito ay parang nababawasan ang takot niya. Dahil marami akong inayos sa opisina, gusto kong maayos ang lahat sa pag-alis ko. Bahagyang lumayo siya rito. Aalis ka? Business na naman? Kapo-propose lang nito sa kanya. Aalis na agad ito. I'm going for a pleasure trip. Kasama ka at si Aiza. Paliwanag nito. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Hong Kong. I can't wait to meet your mother. Gusto kong formal na hingin ang basbas niya para pakasalan ka. Sagot nito. Talaga bang pakakasalan mo ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Hinalikan siya nito. Buong pusong tumugon siya rito. I will marry you, Lenny Buwan, sabi nito. Idinikit nito ang noo sa noo niya at tumingin sa mga mata niya. I realized you will be a good advisor and a good listener. Nasisiguro kong hindi ka mangingiming pagalitan ako kapag nagkamali ako. And please do tell me when I did. Kapag nagkukulang ako sa iyo bilang asawa. The happiness was too much for her to bear. Tumangon na lang siya. Gusto ko sana makapagtapos ng pag-aaral, Adrian. Hiling niya rito. Iyon lang ang pangarap sa buhay ng nanay niya kaya nga nagtiyaga itong mag-DH sa Hong Kong. Hindi kita pipigilan. Kahit mag-asawa na tayo, hindi ko hahadlangan ang personal growth mo bilang isang tao. I want you to be happy not only as my wife but as a person. Sabi nito. Ngumiti siya. Do you believe in fairy tales, Adrian? Tanong niya rito. Alin? Iyong they lived happily ever after? Tumango siya. Saglit na nag-isip ito. I guess I was too busy to listen to that kind of story when I was young. Ngayon ay masyado na yata akong matanda para maniwala pa sa mga ganoong bagay. Why? Nginitian niya ito at binigyan ito ng isang halik sa mga labi. He ended up wanting more. Hinabol nito ang mga labi niya pero umiwas siya. Ikukwento ko sa iyo ang istorya ng isang modern day Cinderella na magiging asawa ng gwapong Prince Charming niya. Sabi niya rito. Ngumiti na rin ito. Ngayon na? Saglit na nag-isip siya bago umiling. Marami tayong panahong magkwentuhan kapag mag-asawa na tayo. Sa ngayon, hayaan mo munang yakapin kita. Namiss kita eh. He grinned. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. I missed you too, Lenny. At tama ka, marami pang panahon para magkwentuhan tayo. For now, let us make up for the lost time. Then he kissed her. Sumagi sa isip niya si Aiza at ang nanay niya, pati sina Milet at Bongbong, maging sina Tita Edna at Lily, ang tatay niya. Naisip niyang imbitahan ito sa nalalapit na kasal niya. Masyado siyang masaya kaya pakiramdam niya ay kaya na niyang magpatawad. Halos lahat ng karakter sa kwento ng buhay niya ay naaalala niya habang hinahalikan siya ni Adrian. Why?
Marahil ay nahalata nito na may ibang gumugulo sa isip niya kaya tumigil ito sa paghalik sa kanya. Umiling siya. Masyado lang akong masaya, sagot niya. You deserve it, Lenny, at hayaan mong paligayahin kita habang buhay. Muling inangkin nito ang mga labi niya. This time, she concentrated on the kiss. Alam niyang magiging maligaya siya habang buhay. Sa piling ng Prince Charming niya. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.